Naguluhan si Xandro sa nakikitang kalituhan sa mukha ng asawa sa tuwing tatangkain niyang lapitan nito. "How did you get that tattoo? Answer me!" Sigaw nito. Nagpipilit itong tumayo papalayo sa kanya. He tried to help her but she only throws his phone at him. Muntik na siyang masapol nito sa ulo kung hindi lang siya nakailag. "I had this when I was still in college." "Why?" Sagot niya. Akmang dadaluhan niya ito nang bigla nitong ibinato ang wedding picture nila na nasa ibabaw ng side table. "Sweetheart, come here." Amo niya rito ngunit panay lang ang iling nito. "About 11 years ago, Haven Hotel and Resort in Davao. Does it ring a bell?" She asked him, her voice just above whisper. Nagtaka nga siya na kahit paano ay nagawa pa niyang ibuka ang bibig. Nahihirapan siyang huminga dahil sa labis na sakit at paghihirap na kanyang nararanasan. She wanted to end the pain but it won't stop. Paanong hindi kita namukaan? Paanong hindi kita nakilala? Nagkamali pala ako ng paghahanap dahil nasa tabi lang pala kita? She may not recognize his face but his tattoo says it all. Ang tattoo nito ang tangi niyang pagkakakilanlan kaya hindi siya maaaring magkamali na si Xandro ang nakarelasyon na noon sa Davao. What they had back then was a whirlwind romance. Nasa huli ay nagawa niyang ipagkaloob ang sarili rito. It's like a bomb just exploded in front of him. Ang babae na halos bumaliw sa kanya gabi-gabi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa kanyang narinig mula kay Bella. He had said bad things to her. He did horrible things to her when in fact, siya dapat na nag-aalaga rito dahil ito pala ang babaeng palaging laman ng kanyang panaginip. "Bella, sweetheart, don't come near me." Paano basta mo na lang ako kinalimutan at iniwan? Paano nakayanan ng konsensya mo na gawin ang bagay na yon? Takot na takot siyang malaman ni Xandro na hindi na siya birhen ngunit ang totoo, ito naman talaga nakakuha sa kanya. Ang lalaking pinangarap ko? Ang lalaking inasam ko at ipinagdasal ko sa Diyos na sana maging asawa ko? Ang siya palang nang iwan sa akin noon. I'm sorry. Alam kong walang kapatawaran ang mga kasalanang nagawa ko pero hihingi pa rin ako ng tawad. You can do everything to me. Saktan mo ko! Ipabugbog mo ko! I'm about to lose my sanity right now. I can't even imagine that my husband, my beloved, my heart belongs to you. Bakit mo na kaya nagawin sa akin to? Am I not worthy? Tanong ni Bella. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Nakasunod sa kanyang mga galaw. Nakasunod ito sa kanya hanggang sa kanyang kwarto. Itinapat niya ang sarili sa ilalim ng dutya at doon hinayaan niyang ibuhos lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Saksi ang banyo niya sa lahat ng sakit at pag-iyak niya. Bawat sulok noon, alam ang pinagdaanan niya. She felt secure every time she's inside. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang wala na siyang boses. Isinigaw niya lahat hoping it would lessen the pain. Hindi pa siya nasanay. Pakiwari niya, halos kalahati ng buhay niya sa mundong ito ay puno ng iyakan. Her son is the only reason keeping her sane. Alam niyang kakampi niya ito sa lahat ng mananakit sa kanya. Alam nito lahat ng nangyari sa kanya even how he was brought to this world. Ipinaintindi niya ang bawat pangyayari and despite everything that had happened, she still loved him. He's her world, her life. Kaya kahit masakit at sobrang lugmok na siya, kailangan niyang bumangon para sa anak niya. For Jared, her son. Now, she know kung bakit nakikita niya ang mukha ni Xandro kay Jared dahil ito pala ang ama ng anak niya. Ngayon lang sumagi sa kanyang isipan ang pagkakahuwig ng dalawa. Noong una, inakala niyang napaglihian niya lang ang asawa kaya naging kamukha ito ng anak. Madalas pa nga siyang tuksuhin noon ni Nanay Lita na sobra daw ang pagkahumaling niya kay Xandro noong panahong ipinagbubuntis pa niya si Jared. Kakaibang maglaro ang tadhana. Sino bang mag-aakala na si Xandro pala ang taong yun? Of all people? Bakit ito pa? Parang sasabog ang kanyang utak sa dami ng kanyang katanungan. Mga katanungan na gusto niyang magkaroon ng kasagutan at kalinawan. Once and for all.
Gusto niyang malaman kung bakit nito nagawa yon sa kanya. Ngunit gustuhin man niya ay hindi niya magawa. She felt dizzy all of a sudden. Napahawak siya sa hamba ng pintuan ng banyo upang doon kumuha ng lakas. Nangihina siya at pakiramdam niya, umiikot ang kanyang paningin. Hindi na niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Ang huli niyang natatandaan ay ang pagsalo sa kanya ni Xandro bago siya tuluyang nawala ng malay. Halos panawan ng ulirat si Xandro nang makitang nawala ng malay ang asawa. Kung hindi lang naging maliksi ang kanyang kilos, baka nabagog na ang ulo nito. He couldn't contain the pain and guilt he's feeling right now, but he got to hold off himself. Kailangan niyang harapin ang kasalanang nagawa. Kailangan din niyang asikasuhin ang asawa na kasalukuyang walang malay. Hindi na nito nakayanan ang patong-patong na sakit na idinulot niya rito. Maingat niyang inihiga ang asawa sa kama nito. Kinumutan niya ito dahil bahagya pa itong nangatog. Hindi siya sigurado kung sa takot ba o lamig. Nang masiguro na maayos na ito, bumalik muna siya sa kanyang kwarto upang magbihis. Ngayon niya lang napagtuunan ng pansin ang kanyang kahubdan. Agad niyang binalikan ang asawa sa kwarto nito. He lay down beside her and he just stared at her. Tiniyo niya ang mga luha sa pisngi nito. She's still crying in her sleep. He caressed her hair tenderly as he planted soft kisses on her cheeks. Kahit siguro ipagtulakan at ipagtabuyan siya nito ay mananatili pa rin siya. Pero, karapat-dapat ba siyang manatili sa tabi nito pagkatapos ng mga ginawa niya? Mapatawad pa kaya siya nito? Dahil kung siya ang tatanungin, hindi niya rin kayang patawarin ang sarili. Hindi niya mabilang kung ilang oras na ba siyang gising. Wala pa siyang tulog simula pa kahapon dahil kahit anong pilit niyang makatulog ay hindi niya magawa. Pinagkasya na lang niya ang sariling pakatitigan ng asawa hanggang makatulog ito. Takot din siyang mapapikit man lang at baka pagising niya. Wala na si Bella. Napalingon siya rito nang maramdaman niya ang paggalaw nito. Nakatitig lang siya dito habang unti-unti itong nagmulat ng mata. Her face remains serious and expressionless as she stared at him. Hindi niya kayang makipagtitigan dito. He just can't. Isinubsob niya ang mukha sa may tiyan nito at niyakap niya ito na mahigpit. He just felt relieved na hindi siya nito itinulak ngunit parang mas nakakatakot pa ang hindi nito pag-imig sa kanya. He was expecting her to push him away, that she'll get furious at him pero nagkamali siya. Both of them stayed silent. Naglakas loob siyang mag-angat ng paningin nang marinig niya ang pag-aalboroto ng tiyan nito. She must be hungry. Anong gusto mong kainin? Wala siyang nakuhang sagot mula rito. Basta lang itong nakatitig sa kanya, masuyo niya itong hinalikan sa noo. I'll be downstairs. I'll cook something for you. Alam kong gutom ka na. She didn't say a single word kaya ipinasya niyang bumaba na lang. Bumaba siya sa kusina upang maghanap ng mailuluto. He decided to cook arroz caldo for her. Kahit paano ay alam na niya ang paborito iyon ng kanyang asawa. And he felt thankful na tinuruan sila sa kusina ng kanilang ina. They may have nannies and helpers but their mom made sure that they have to share the responsibilities at home. Matagal-tagal din ang ginugol niya sa kusina bago siya natapos. Naglagay siya ng arroz caldo sa isang mangkok saka umakyat pabalik sa kwarto ng asawa. Ni hindi man lang yata ito kumibo magmula ng pwesto niya kanina and it's alarming him. He put the tray he was carrying on top of her side table. Umupo siya sa tapat nito habang hawak niya ang mangkok na may lamang pagkain. Kumutsara siya ng isa at masuyong hinipan iyon bago isinubo sa asawa. Hindi man lang ito gumalaw. Nanatiling nabinbin ang kutsarang may lamang pagkain. Eat, sweetheart. Please, kahit konti lang. He pleaded. Just a few. Bulong nito. And I'll leave after. Don't come after me. No, please. Panay ang iling niya. Huwag mong sagarin ang 1% katinuan na meron ako sa Xandro. Dahil sa ngayon, 2 choices lang ang gusto kong gawin. It's either hang myself on the ceiling or be trampled by a car. Hindi siya makahuma sa sinabi ni Bella. Alam niyang wala siyang karapatan na mag-demand but he could probably die if he'd do that. That's the only thing you can do for me? Live! I don't want to see your face when I get back.
Nakailang subo lang ito at umayaw na. He just watched her as she made her way to the bathroom. Rinig niya ang lagaslas ng tubig, indicating that she's taking a bath. Mabigat ang loob niyang bumaba sa sala. Doon na lang niya hihintayin ng asawa sa ibaba. Halos 1 oras din siya naghintay bago niya ito nakitang bumaba. Pakiwari niya ay biglang nanlaki ang kanyang ulo na makita niya ang bitbit nitong maleta. No! No, please! Sweetheart! Don't leave me! No! Pagmamakaawa niya. I need to go. I have a last-minute rehearsal for my concert this evening. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag na marinigan sinabi nito. Akala niya, tuluyan na itong aalis at hindi na babalik pa. Hatid na kita? No need. And please stop pretending that you care, because we both know that you're not. It's just your guilt. Magsasalita pa sana siya ng sanya-syansya nitong manahimik na lang. He watches her as she made her way outside. Gusto niya itong pigilan pero alam niyang hindi pwede. Wala siyang karapatan. Wala siyang nagawa kundi umiyak na lamang at umasang darating din ang araw na mapapatawad siya nito at magiging okay din ang lahat. Marahil, dahil sa sobrang puyat at pagod ay tuluyan na siyang iginupo ng antok. Nang magising siya ay madilim na sa labas. Nang tingalain niya ang orasan sa may dingding ay mahina siyang napamura. It's already 9:30 in the evening at late na siya sa concert ng asawa. Dinampot niya ang susi at cellphone niyang nakapatong lang sa ibabaw ng center table bago dali-daling nagtatakbo papunta sa kanyang kotse. Halos paliparin niya ang dalang sasakyan makarating lang agad sa kanyang paroroonan. Ilang motorista din ang kanyang nilampasan at ilang traffic signs ang kanyang nilabag makarating lang. But sad to say, hindi na siya umabot. Luhaan niyang nilibot ang stadium na pinagdausan ng concert nito. Hinang-hina siyang napaupo sa isa sa mga bench doon. Panay ang mura niya sa sarili. Now, he had lost her already. Napatingin siya sa hawak na cellphone nang umilaw ito. His wife's name flashed on the screen and it made him smile a bit. Oh, I forgot to tell you that we already have a son. A 12-year-old son. Para siyang binagsakan ng langit at lupa dahil sa nalaman. Para siyang mababaliw. Paulit-ulit niyang tinatawagan ng numero ng asawa ngunit hindi na niya ito makontak. Does he really have a son? A 12-year-old son to be exact? How does he look like? Does he look like him? The thought of having one excites him. Ngunit kaagad naman napawi ang lahat ng excitement na kanyang nararamdaman ng maalalang hindi niya alam kung nasaan ang asawa ngayon. He tried calling her number again. The number you have calling is unattended or out of coverage area. Please try your call later. Gigil niyang naibato ang kanyang cellphone. Kailangan niyang mahanap ang asawa. Kailangan niya ng taong may malawak na koneksyon at may kakayahang halugugin ng buong Pilipinas or even outside the country mahanap lang ang isang tao. Naisip niya agad si Dave at si Jessica. Mukhang kakailanganin niya ang tulong ng dalawang yon. Kahit ano pa ang hingi ng dalawa ay ibibigay niya. Malaman niya lang kung nasaan ang kanyang mag-ina. Mag-ina niya. He just can't believe it. He'll come and go but he won't stop until he found them. Makailang beses niyang nasabunutan ng sarili dahil sa pagiging mahina niya. Paanong hindi niya nakilala si Bella? Paanong hindi ito nakilala ng kanyang puso? His mind might forget her because of the accident that they both went through back then. Pero bakit hindi man lang siya naghinala na ito ang babaeng hinahanap niya noon pa man? Ang simpleng dalaga na nakilala niya sa Davao sa loob na maikling panahon. Bakit? Bakit? Tanong niya habang panay ang sipa sa kanyang kotse. Bumalik din naman agad ang memorya niya pagkatapos ng aksidente pero ang panahong nakasama niya ang dalaga ay naging malabo na para sa kanya. Alam niyang may aksidenteng nangyari habang kasama niya ang isang babae sa kanyang kotse pero pagkatapos noon, wala na siyang natatandaan. Basta na rin sa sinabi ng kanyang mama, ang kasama raw niyang babae ay hindi na nila nalaman kung nasaan na dahil nagbabakasyon lang din daw ito sa Davao noong mga panahong nangyari ang aksidente. At mukhang hindi rin siya maalala ng dalaga hanggang sa mga oras na yon kung hindi pa nito nakita ang tattoo niya sa tagiliran. That triggered her lost memory.
Nagmadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Kailangan niya magpunta sa bahay nila. For about 30 minutes ay nakarating din niya ang bahay nila. Kusang bumukas ang gate nang tumapat siya roon. Napailing siya. Mukhang upgraded na ang gate ng mami nila. Kasalukuyang doon muna naninirahan ng mag-asawa dahil na rin sa pakiusap ng kanilang ina. Wala talagang makatanggi rito. Agad siyang sinalubong ni Dave. Mukhang alam nito na paparating siya. Abot tenga ang ngiti nito. You already knew that I'm coming? Takang tanong niya rito. Yeah. Nakalimutan mo yatang galing sa akin ang kotseng gamit mo. It has a tracking device installed in it. And every time it moves, I should know who's on it. It also has face recognition, that's why I knew you're coming. And if you want to upgrade, stop dot upgrade. Or what do you call that? I need you to look for my wife. Sabi niya rito. Dumiretso siya papasok sa loob. Nadatnan niya ang ina na nakaupo sa sala habang kasama ang anak ni Dave. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi. Something wrong, son? Tanong ng ina. Nahalata rin ito na may pinagdadaanan siya. Yumakap lang siya rito. And he silently cried. I need all your help. Bulong niya. Tumayo ang kanyang ina at inalalayan siya papunta sa study room. Dave, call your Kuya Jonathan to come over. May kailangan kamo tayong pag-usapang importante. Alex, not here. May ipinakasuyo ako roon kaya wala siya ngayon. Tumango lang si Dave at sinunod ang sinabi nito. Looks like this would be a long night. He wonders kung ano ang pinagdadaanan ni Sandro. Ngayon niya lang nakitang ganoon ito. He always looks dignified and in control of everything but he looked like a mess earlier. Jonathan arrived an hour late. Isinama pa nito ang mag-ina nito. Natawa siya. Takot lang nito nang iwan ni Jandy ulit. But the truth is, nakakatakot naman talaga. Isipin pa lang niya na iiwanan din siya ni Jessica ay hindi na niya magawang makahinga. What more kung magkatotoo nga? Siguradong mamamatay na siya agad dahil sa labis na kalungkutan. Nagpaalam muna siya kay Jessica bago sumunod sa mga kapatid. Dadatnan niya sa loob ang kanyang ina at si Jonathan na nakatitig lang kay Sandro. Mukhang nahihirapan si Sandro na sabihin kung ano man ang bumabagabag dito. Nagtaas baba ang dibdib nito bago naglakas loob na magsalita. Do you still remember the accident 13 years ago? Tumango ang kanilang ina. You all knew that it wasn't my fault. Pag-uumpisa ni Sandro. Nightmares again? But we all knew that you mean no harm. Aksidente ang nangyari kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Dave reasoned out. Umiling siya. Oo nga. At hindi ko kagustuhan ang nangyari pero kasalanan ko pa rin. And I won't justify my wrongdoing. Hindi ko man lang nahanap ang babaeng kasama ko noon. Ang babae sa panaginip ko. It was her. At mukhang sinisingil na ako ng pagkakautang ko ngayon. What do you mean? Napatayo na si Jonathan nang marinig ang sinabi niya. Nalaman mo na kung sino siya? Lahat ay napatingin sa kanya. Naghihintay sa isasagot niya. Marahan siyang tumango. Sino? Asan siya? We must talk to her. Tanong ng kanyang ina. Sandro! Magkapanabay na bigkas ni Jonathan at Dave sa pangalan niya. Hindi na siya nahiya na umiyak sa harapan ng mga ito. After all, they are his family. All he have right now is them. Sila din naman ang tutulong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Wari doon makakakuha ng lakas ng loob. It was her, Mom. It was Bella. Natuptop ng ina ang bibig nito. Impit itong napaiyak. How come? Paano mo nalaman? She asked about my tattoo. Kung saan at kailan ko daw nakuha yun? You mean to say, ngayon lang niya nakita ang tattoo mo? As in ngayon lang? Why? You've been married for 2 years already, not unless. Jonathan said as it analyzing a certain specimen. Yes, we hadn't consumed our marriage, not until the other night. Tugon niya. Oh God! Bulalas ng kanyang ina. Hindi niya magawang magsalita. All he wants is to know where could his wife be. And where's Bella right now? Hindi ko man lang namalaya na may pinagdadaanan pala ito. Ang galing pa niya kanina sa concert niya. Bumaling ang ina sa kanya. Did you try calling her?
Yeah, but it's not ringing anymore. Sagot niya. Kung ako man, lalayasan kita at hindi na babalik pa. You've gone too much, brother. Jonathan scolded him. Oh, looks like she already flew away. Far, far away, Dave said. What do you mean? Tanong niya. Nagsimulang bumangon ng kaba at takot sa kanyang dibdib. She booked a flight to Japan and it flew an hour ago. But when I dig deeper, she was also booked for a flight bound to Italy just now. And there are another 2 flights, Russia and Venezuela. That would be later. Napailing si Dave. Looks like she doesn't want anyone to know where she could be. Someone's helping her. Hindi niya magagawa na mag-isa ito. Magaling din ang taong tumutulong dito. Bella Trails had vanished just like her. Mahihirapan tayong hanapin siya. We need to find her! We need to find my wife and son! Our son! His eyes was pleading. Tuluyan ang napahagulgol ang kanyang ina nang marinig ang kanyang sinabi. She walked towards him and she hugged him tightly. Yes, son. We will find them. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman kung nasaan ang mag-ina mo. Be strong, okay? Be strong. Napatalikod na lang si Jonathan na makita ang kalagayan ng kapatid. Yes, he's angry for what he did to Bella, but as a brother, he could feel his pain. At natatakot siya na baka hindi nito iyon makayanan. He may look tough and intimidating, but that's just a mask to hide his weakness. Nakita rin niya ang pagtatagis ng mga bagang ni Dave. Maski ito ay nasasaktan para sa nakababata nilang kapatid, napansin din niya ang pasimple nitong pagpahid ng luha. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon ng mga ito. Kumain ka muna, utos niya kay Xandro. Hindi tuminag si Xandro sa pagkakaupo nito, nanatiling nakatitig lang ito sa kanya. Subalit maya-maya ay napamulagat ito nang makitang hawak na niya ang latigo ng daddy nila na matagal nang naroon sa loob ng study room. Mukhang magagamit na sa wakas ang latigo ng daddy. Natatandaan ko pa noon, kumakaripas na tayo ng takbo kapag nakita na natin to. Kakain ka ba o hindi? Sigaw niya kay Xandro. Nagmamadali naman itong tumayo. Muntik pa itong madaba dahil sa pagmamadali. If you want our help, tulungan mo muna ang sarili mo. Pahabol na sigaw ni Jonathan bago tuluyang nakalabas si Xandro. Kapagwan ay bumaling ito kay Dave. And you, little bro? Can you please dig deeper on finding Bella? Or better yet, patulong ka sa asawa mo, total mas magaling yun sa'yo? Napatawa ang kanilang ina. And mom, kayo na po ang bahalang mag-finance sa paghahanap. Pihadong buburautin na naman ako ni Dave kapag nagkataon. Love you, mom. Nabura ang ngiti ng kanilang ina. Bumalik ka rito, Jonathan! Tatawa-tawang kumaripas ng takbo si Jonathan.